May mga bagay sa mundong ito na kapag nakita mo, hindi mo na maalis sa isip mo. At may mga sandali na akala mo malinaw ang lahat, pero iyon pala ang pinakamalaking pagkakamali mo. Isang sampal, isang litrato, at isang desisyon ang sumira sa pamilya namin. Ang akala ko, may tinatago silang kasalanan. Pero ang totoo, ako pala ang may kasalanan. Ako si Luna, isang simpleng college student na nangarap lang magkaroon ng maayos na buhay. Galing ako sa probinsya, at tulad ng maraming estudyante, kinailangan kong lumuwas para mag-aral. Dahil mahal ang renta sa lungsod, pinatira ako ng tita kong si Tess sa bahay nila. Kapatid siya ng papa ko, at kahit hindi kami ganoon ka-close noon, tinanggap niya ako ng walang pag-aalinlangan. Si Tita Tess, mabait, maalaga, pero tahimik. Ang asawa niya ay nasa abroad, kaya kadalasan kami lang dalawa sa bahay. At paminsan-minsan, may dumarating. Si Ninong Larry, isang electrician, kaibigan ng pamilya. Tahimik din, pero palangiti. Sa una, wala akong iniisip. Normal lang naman. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang hapon, umuwi ako galing universidad. Pagod, gutom, at gusto lang magpahinga. Pero pagpasok ko sa bahay, may kakaiba. May narinig akong mahihinang boses galing sa kusina. Si Tita Tess, mahinagsalita. Dahan-dahan lang, baka may makarinig. Si Ninong Larry naman, pabulong ding sumagot. Relax ka lang, ako na bahala dito. Sa sandaling iyon, tumigil ako, napakunot ang no. Sa isip ko, bakit parang may tinatago sila? Lalo akong kinabahan nang marinig ko ang isang salita. Kenton. Pero hindi yon parang normal na usapan. Parang may kakaibang tono. Habang papalapit ako sa kusina, kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Bakit sila pabulong? Bakit parang may ginagawa sila? Hindi ba may asawa si tita? At si Ninong Larry, hindi ba may pamilya rin? Huminto ako sa gilid ng pader. Sumilip, at dun, tumigil ang mundo ko. Mula sa maliit na siwang, nakita ko si Tita Tess at Ninong Larry. Magkalapit sila. Yumuko si Ninong Larry habang si Tita Tess ay nakasandal sa mesa. Hindi ko makita ng buo, pero sa anggulo na iyon, ibang-iba ang dating. Sa isip ko, hindi ito normal. Hindi ito dapat. Parang may nangyayari na hindi tama. Lumakas ang kabog sa dibdib ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa oras na iyon, magulo ang isip ko. Anong ginagawa nila? Hindi pwede to. Paano kung malaman ng asawa ni tita, si Tito Mike? Ano bang dapat kong gawin? Tatawag ba ako ng tulong? O manahimik? Pero paano kung mali ang iniisip ko? Hindi. Hindi to mukhang mali lang, parang malinaw. Hindi ba kasalanan to? Sa gitna ng kaba at galit, kinuha ko ang cellphone ko at kinuhanan ko sila ng litrato. Isang click, dalawang click, tatlo. Hindi ako nag-isip, hindi ako nagtanong, diretso akong umakyat sa kwarto. At dun, sinend ko ang mga larawan sa asawa ni Tita Tess, si Tito Mike. Subalit ilang minuto lang ang lumipas, pagkatapos kong ipadala ang mga litrato sa asawa ni Tita Tess. Hindi ko inasahan na ganito kabilis ang magiging kapalit. Habang nasa kwarto ako, kinakabahan. Tumunog ang cellphone ni Tita Tess sa baba. Narinig ko ang tunog ng notification. Paulit-ulit. Sa oras na iyon, ramdam ko ang mabagal na tibok ng aking puso. Nanlalamig at nanginginig na ako sa takot. Mula sa baba, narinig ko si Tita Tess na nagtataka. Larry, bakit may sinensi? At biglang tumigil si Tita. Ilang segundo ng katahimikan, hanggang sa narinig ko ang sigawan sa baba. Tapos si Tita Tess ay sumigaw ng malakas habang nanginginig ang boses. Luna! Bumaba ka dito! Bumaba ako, dahan-dahan kinakabahan. Pagbaba ko, iba na ang aura ng bahay. Pagharap ko sa kanila, iba na ang mga mata nila. Galit, sakit, pagkagulat. Si Tita Tess pinapakita ang cellphone sa akin. Ikaw ba to? Ikaw ba ang nagpadala nito? Sa screen nandoon ang mga litrato, yung mga kinunan ko. Hindi pa man ako nakakapagsalita, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ko mula kay Tita Tess habang naiyak at galit na galit. Anong klaseng pag-iisip yan, Luna? Anong iniisip mo? Hindi ako makasagot. Nanginginig ako.
Hindi ba? Hindi ba kayo? Hindi ko matapos ang gusto kong sabihin. Biglang sumingit si Ninong Larry. May hawak siyang plato. At doon ko nakita, Pancit Canton. Si Ninong Larry ay gulong-gulo sa oras na iyon. Anong pinasok mo sa utak mo, Luna? Anak? Hindi ako makatingin. Hindi ako makapagsalita. Wika ni Ninong Larry habang nalilito. Ayusin ko lang sana yung ilaw, tapos pinakain ako ni Tess. Mainit pa kasi kaya sabi ko ako na bahala. Sambit naman ni Tita Tess habang naiyak. Yumuko lang siya para tikman yung niluto ko. Luna, ano ba naman yan? Doon ako napaupo, nanlambot ang tuhod ko. Lahat ng iniisip ko. Mali? Subalit laking gulat ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. At dahil blanko na ang lahat sa akin sa oras na iyon, hindi ko na maaninag kung sino ang tumatawag. Basta naisip ko na lang ay sagutin ang tawag na iyon. Sumagot ako, nanginginig. Hello! At dun ko narinig ang boses, ang asawa ni Tita Tess, si Tito Mike. Galit. Sigaw, puno ng put, ang asawa ni Tess sa phone, malakas na sumisisigaw sa galit. Sabihin mo dyan sa taksil mong tita at ulol mong ninong, humanda sila pag-uwi ko. Sandaling katahimikan, bago ang pinakamasakit na salita. Hiwalay na kami ng malanding tita mo. Sa sandaling iyon, nabitawan ko ang cellphone, parang bumagsak ang mundo ko. Samantala, si Tita Tess ay walang tigil na umiiyak at nanginginig. Hindi pwedeng mangyari to. Agad niyang tinawagan ang asawa niya. 1, 2, 3, walang sagot. Si Tita Tess, pabulong na nagsasalita, halos mawala na ng boses. Sumagot ka naman, please, pakiusap. Pero wala, akala namin, doon na matatapos. Pero hindi pa pala. Ilang minuto lang, may panibagong notification. Messenger ulit. Pero this time, hindi na mula sa asawa ni Tita, kundi mula sa asawa ni Ninong Larry. Si Ninong Larry kinuha ang phone niya, nanginginig. Bakit? Bakit may message siya? Binuksan niya. At dun, parehong litrat yung mga kinunan ko. Yung mga ipinadala ko. Naipasa na rin ni Tito Mike sa asawa ni Ninong Larry. Tahimik ang kusina. Walang nagsasalita, pero ramdam na ramdam, wasak na. 2 relasyon, 2 pamilya, dahil sa isang maling akala. Hindi ko sila nahuli, ako ang nahuli sa sarili kong paghusga. Hindi ko sila sinira, pero ako ang naging dahilan kung bakit sila nasira. Si Tita Tess, mahina ang boses, halatang wasak na. Alam mo ba kung anong ginawa mo, Luna? Hindi lang kami ang sinaktan mo. Hindi ako makatingin sa oras na iyon dahil sa labis sa pagsisisi at kahihiyan sa aking nagawa. Pati pamilya ko, mahinang dugtong pa ni Ninong Larry. Sa isang iglap, ang imahinasyon ko, naging katotohanan para sa iba. At ang katotohanan, hindi na nila pinakinggan. Dahil minsan, hindi sapat na mali ang ginawa mo. Minsan, huli ka na para itama pa. Isang litrato, hindi lang alaala ang kayang sirain, kundi buong buhay ng tao. Isang maling tingin, isang maling akala, isang maling desisyon, at ngayon, nawasak ko ang tiwala ng pamilya ko. Hindi lahat ng nakikita ay totoo, at hindi lahat ng iniisip ay tama. Minsan, ang pinakamalaking problema ay hindi ang sikreto ng iba kundi ang imahinasyon natin. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, hindi sana ako sumilip, hindi sana ako humusga, dahil sa isang iglap, ako mismo ang naging dahilan ng sakit na hindi ko na kayang burahin. Akala ko, ako ang nakahuli ng sikreto nila, pero hindi ko alam, ako pala ang magsisimula ng isang trahedya, isang litrato, isang maling akala, at 2 pamilyang tuluyang nasira.